Sabi ng Madlang People, napakasimple naman kasi, bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President yung akusasyon sa kanya kung sino si Piat, ang pangalan ng Mary Grace. Yun lang naman din yun, hindi ho ba? Na hanggang ngayon, hindi natin alam ano ang sagot ng depensa doon. Pero dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro may ilalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po. The defense team. So ito, para po sa mga anti-Sara Duterte dyan na laging mukhang bibig itong Mary Grace Piatos, ito na yung pagkakataon na sasagutin na, no, ni VP Sara Duterte. Kaya abangan po ninyo bago natin ipagpatuloy ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. So mga kababayan, no, ito nga po yung defense team ni Vice President Sara Duterte. Maririnig po natin ang kanyang pahayag patungkol po dito sa tagal ng tinatanong ng taong bayan kung sino po itong si Mary Grace Piatos. Yun nga po, part lang ako. I'm one of the lawyers sa defense team ni VP Sara. So kasali ka nga. Tapos ikaw yung spokesperson. Opo, ako na lang po yung nahiram niya na maging spokesperson na rin ng defense team since, kumbaga, familiar na kami sa isa't isa working together. Anong law firm ang nag-handle ng defense team ngayon? Ano po yan eh, it's a combination of Fortune Narvasa, Cesar, myself, and my team, of course, and meron din kami mga kasama, si Attorney Vinluan and si Attorney Ralph Bodota. Attorney Mark Vinluan and Attorney Ralph. Ayaw yung Narvasa, yan yung dating justice. Ito po yung yung anak na. Akala ko yung dating Supreme Court Chief Justice ba yung si Narvasa dati? Andres. Hindi na nagpa-practice yun. Hindi ko po nakilala. So yung anak niya ito? Opo. Okay. So mga batang mga lawyers. Meron na rin po with extensive experience rin. Sila po kasi yung, if you remember, nung impeachment ni former President Erap Estrada, kasama po sila sa team ni nila Estelito Mendoza. Nalala ko yung Cuevas, Renaldo Cuevas. Okay, tama. So, ngayon, kahapon may nag-file na yung Makabayan Black at saka yung grupo ni, ano pangalan nung Aquino? Yung Kiko. Nag-file na ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Anong reaksyon ng grupo niyo? Well, sa amin naman po, talagang expected na po yan. In fact, kahit nung panahon na, kung naalala nyo, lumabas yung desisyon ng Supreme Court, sinasabing void yung naging impeachment complaint last year, articles of impeachment. Alam naman nating lahat na magre-refile sila pagkatapos ng 1-year bar. Lumabas na rin yung resolution doon sa MR. Again, just affirming na void final yung na, diba? Final na po yan kasi nakasulat doon na denied with finality. Pero doon pa lang ina-expect na namin. Kaya actually sa defense team, hindi po talaga tumigil yung trabaho namin kahit nung matapos yung Supreme Court decision, yung pagkalabas doon. Talagang regularly we still meet, still fine-tuning yung aming mga ginawa na pag-prepare doon sa last year's impeachment. So hindi nang parang kumbaga business as usual kasi hindi naman po natigil yung aming preparasyon. What is the... So ibig sabihin mga kababayan, hindi talaga nagbabahala itong defense team, no, ng ating Vice Presidente. Kasi kung mapapansin po natin, parang wala pong kakaba-kaba yung mga sagot po nitong attorney na ito, mga kababayan. The position of the defense dun sa time. Pinagdidibatihan niyan kahapon. Ano ba talaga yung umpisa ng yung reckoning period? Noong January 15 ba? February 6 ba? Nevertheless, inunahan na nila. Nagsugal na sila. Pero ano ba talaga? Well, sa amin naman po, no, narinig ko rin yung mga panayam kasi kahapon kung bakit sabi ng ibang grupo, I think it was Attorney Colmenares who also mentioned na kasi the resolution to the MR, may pinag-usapan doon yung 7 days versus sa original decision. So sabi niya dahil doon may naging pagbabago. Yan yung position nila. Sa amin, siguro hindi naman ako pwedeng magsinungaling dito at sabihin never pa namin pag-usapan. Obviously, pinag-uusapan namin ngayon yan. Oo naman. But napag-desisyon na namin, we would like to reserve commenting muna. We are monitoring yung development, yung takbo nitong mga na-file on how the House will act on it. And then, siguro at appropriate time, doon namin talagang ilalabas yung posisyon po namin dito. Kasi syempre, I hope you can understand, we try not to disclose and telegraph yung mga strategiya namin. Kasi pwede kasi partner na maging technicality yun pwede yun Kung mali yung computation mo, so hindi mali yung ginawa ninyo, another ground na naman na madi-dismiss na naman sa dulo kung sakali man. Opo, pero maganda, no? Parang ma-dismiss ulit. Para next year, 2027, wala nang pag-asa talaga. Right now, I just wanted to clarify, wala pa po akong sinasabi na we may question it or we may not question it. Ngayon, pinag-aaralan din namin pinag-aaralan din po namin yan. Dahil talaga namang, tama naman din yung mga nasabi na sa unang decision kasi Feb 6, dito, medyo silent, implied. So,
you'll have to analyze it. I think yesterday also, I think Congressman Representative Luistro, I think he mentioned something about the need to seek clarification from the SC or something. So hindi rin pala, implied lang pala, hindi rin pala specific na sinabi ng Supreme Court na hindi na Feb 6 o 7, January. Wala pong nakasulat eh. Wala pong implied nakasulat. lang. Although, yun nga, may mga pananaw na dahil ang naging basehan ay yung session days at yung definition session days, maaring napaaga. So, ito yung mga bagay na pag-uusapan, but yun nga, sa ngayon po, we'll reserve commenting on that. Pero hindi po ba parang talo naman ang sambayanan kapag implied? So, for a very big case, tapos yung mo, sinabi mo lang, oy, mga Supreme Court Justices, Supreme Court. magsipag-gising kayo, hindi ba't parang you owe it to the public na ipaliwanag nyo namang mabuti at hindi nanguhula tayong lahat. Kasi baka sabihin naman ng Supreme Court, spoon feeding naman, kung ilalagay ko talaga yung date, kayo na mag-analisa, kayo namang mag-mat, di ba? Hoy, itong mga lolo ko na ito. So, hindi ako kontra sa Supreme Court. Pero sa akin lang po, yung implied, I think, was something mentioned in one of the interviews yesterday. I don't remember who said it. Sa amin naman, of course, we have our own views on it. So, siguro po, i-monitor lang natin kasi actually, hindi natin alam kung dalawa lang yung magiging impeachment complaint. Yes. Susunod pa na. Pwede pa kasi madagdagan. That's why we're monitoring the developments kung anong mangyari sa House. So, but on a personal level, nakausap na ba ng team si Vice President Sara? What, was she cool about it? Was she agitated about it? Was she curious about it? Anong personal feeling niya when she heard na meron na naman ulit? Kami naman po ng ating Vice Presidente halos on a daily basis. Magkausap naman po kami. No? She's been very hands-on on this. Was she cool about it? Or ano? To be honest, hindi na din talaga sorpresa sa kanya Kasi siya nga ang nagsabi sa amin noon na, alam nyo, expect nyo na yan. Kung makalampas man tayo this year, next year, meron ulit yan. Marahil kung, let's say, malampasan din natin yung this year, baka sa 2027, meron ulit yan. So, kumbaga na-prepare na niya din ang defense team to expect na tuloy-tuloy yung ganyang mga Siya impeachment. mismo handa na rin, hinanda niya na rin ang sarili. Alam na niya. Opo, actually, Expected. and this is to be very blunt and honest po sa inyo. Kilala nyo naman ako pag nag-uusap tayo. Yes, Attorney. Noong last year, kahit nung meron kaming naka-file na petition sa Supreme Court, she was ready to go and she was already saying, sagutin na yan. She was ready So, sa ngayon, I don't think anything has changed. No? She remains ready to face it, the allegations, and the team has been working really hard to also be able to present the facts at yung depensa para sa kanya. But at this point, wala pa pong anumang galaw ang depensa. Ang mode ng depensa ngayon is observing. Wala pa sila. Wait and see. Ganun ba? Tama pa pagkakalaraw Kasi ko? po, unang-una, alam nyo naman, may dalawang modes ng pag-impeach. Yung isa yung nangyari doon sa impeachment ng ating Pangulo na nirefer nila sa Committee on Justice. Pwede rin yung nangyari kay Vice Presidente last year na 1/3 vote, hindi po ba? So sa atin, sa ngayon, syempre, pinagmamasal lang natin kung ano ang magiging hakbang ng House dito sa mga nahain na complaint. Oo. But of course, we're ready for all the possibilities na pag-aralan na po namin. Yung depensa ba naniniwala na meron din judicial overreach? Remember, the Senate President declared na, although hindi abogado kasi si Senate President Tito Soto, yung mga abogado napakaingat. Siyempre, pwede sila masita sa Supreme Court, di ba? Pero si Tito Soto, hindi mo siya abogado. Kaya talagang malinaw, sabi niya may judicial overreach. Anong take niyo doon? Meron ba wala? Well, siguro i-premise ko muna yung sagot ko na as regards dun sa mga pronouncement ng Senate President, I think he's entitled to his opinion. Okay. So, by no means am I saying na mali siya or whatnot. I think it's inappropriate for me to argue with the Senate President. He's entitled to his own opinion. Pero syempre, ang posisyon ng defense team, lalong-lalo na kami yung naghain ng petition hindi, sa pananaw naman namin, walang judicial overreach. Bakit? Kasi hindi naman po natin, kumbaga, ay sinasabi na ang Supreme Court kasi dito, ang gusto namin palabasin dito, ang ginawa ng Supreme Court dito is to look at yung process ng pag-initiate ng complaint. Hindi naman po kung sino ang may impeach, kailan may impeach, at kung tama bang may impeach o hindi. That is definitely exclusively the powers of Congress to do under the Constitution. So pagdating naman po sa Supreme Court, hindi sila nakialam on the allegations, kung meron bang basis yung mga allegations. It was really more on the process. Kung merong grave abuse of discretion, ika nga, doon sa pag-initiate ng impeachment, which is really provided for under the Constitution, Article 8, Section 1, tinatawag nating expanded power of judicial review. Pwedeng reviewin ng Supreme Court ang mga naging akto ng co-equal branches, whether it be Congress or the Executive, kung merong grave abuse of discretion. So, yung proseso lang naman po yung tinignan dito. At hindi yung kung may kasalanan ba o wala. Okay. So para sa'yo, ginawa lang ng Korte Suprema ang trabaho niya. Para sa ngayon, kung ang resulta ng paggawa niya ng trabaho niya ay parang nabago ang proseso,
that is the consequence of the decision of the Supreme Court? Sa amin po, it wasn't really nabago. It was more of na-clarify lang ano ba yung mga dapat mong gawin in accordance with the Constitution. In fact, if you read the motion for the resolution and the motion for reconsideration, sa tingin ko nga, parang wala namang masyadong nabago. In-emphasize lang doon na ang session day, for example, May bago nga yun. is One day is one day. Yung theory namin talaga noon na iba ang legislative day, iba ang session day under the Constitution. Kasi nung ginawa yun ng framers, ang iniisip nila, diba, kung meron tayong gustong ma-impeach, tingnan natin, kasi dapat mabilis, hindi dapat patagalin pa yan. So, one session day sa amin is one calendar day where session was held. Correct. So, regardless kung nag-adjourn o hindi nag-adjourn, one session day yun. Naman, interpretation lang. Correct. In accordance with the Constitution. Nataliwas sa paniniwala ng mga mambabata. So, parang in a sense, magkakaroon ng pagbabago sa kanila dahil ang dati nilang paniwala na hindi yan, na-consider yan na one session day, kahit 3 araw pa yan, basta hindi nag-adjourn, one session day yun. Tama? Opo, but hindi na ngayon totoo yun. Opo, but only, I think we have to know, at least doon sa pagkaintindi ko sa resolution ko, only as regards the initiation of impeachment. Of impeachment. Not naman, I mean, Hindi sa day-to-day na kalakaran na regular. Kasi yun yung bone of contention doon bigor niya. Kaya Pag nga- hindi in-adjourn, one session day lang yun. Sabi ng court, ay hindi po. Kaya- Kada araw, isang araw yun. Kaya nga. Parang gano'n. So, in Kaya a sense, may pagbabago. Ako, ayoko In naman a lagi sense, maging opo. nega. In a sense, opo. Pero nega naman talaga ako. Negastar. Oo, Negastar. Negatron. Diba? Pero kasi nga, kung may maliwanag na patakaran, nung una pa man, hindi tayo aabot sa ganitong klaseng sitwasyon, di ba? Ang dami na nagtanong tungkol dyan eh. Yung mga katropa pips ko yung judicial partner, ano sabi? Overreach. Overreach. Ang ibig sabihin lang nun, pakikialam. Nangingialam. Oo. Nakikialam. Wala yung ngingialam, mali yun. Nakikialam. Yun ang tama. Huwag mo gamitin yung nangingialam, mali yun. Nakikialam. Oh, okay. Gusto ko yung nangingialam. Kasi nga, yung batas, subject to 400 million interpretation. Lawyer yung harap mo. Kaya nga, di ba? Ganun, di ba? Iba-ibang interpretation. Sana lang talaga ay may malinaw para hindi iba-iba. Apo. Yeah. Which is impossible din naman. Kasi meron kayong mga sariling pananaw, di ba? Sabi nga po nila, Ma'am Doris, diba, you have 10 lawyers in a room, you get 12 opinions, siguro. No, but, but we're clear na syempre ang Supreme Court po ang final arbiter. So, ang maganda nito, meron ng guidelines. Kasi syempre, meron namang ibang mga naging cases on impeachment, diba? Like yung Francisco versus House, yung Gutierrez. Pero iba-iba kasi yung mga sitwasyon eh. Yeah. Paano na-initiate. Hindi siya talagang apples to apples Hindi siya apples to yung apples. comparison. Ibig sabihin nun, na-argue nila ng malinaw ang kanilang posisyon. And unanimous ito take note, hindi po ito, walang umontra. Tama ba? 14-0 po. Walang umontra. May nakalib lang. May nakalib. At saka may nag-abstain ba? Ito po yata, Di ba yung Chief Justice hindi so? Chief Justice ba? Si Kagima pala. 14-0. Yung una po, I think it was 13-0. May nag-abstain. Nag-abstain, tapos nakalib. Si Singh. Ito po, it was 14-0. 14-0. Okay, sige. Dahil nasa 8 na, yung pinaka-importanting tanong ko, kailangan mo sagutin. Sabi ng Madlang People, napakasimple naman kasi, bakit hindi na lang ipaliwanag ng Vice President yung akusasyon sa kanya kung sino si Piat, ang pangalan ng Mary Mary Grace? Grace. Yun lang naman din, yun hindi ho ba? Na hanggang ngayon, hindi natin alam. Ano ang sagot ng depensa doon? Ito, makinig kayo ha, yung mga anti-Sara Duterte dyan at laging bukang bibig. Yung Mary Grace Piatos, ito, sasagutin na nga ba talaga ito ng isang defense team ni Sara Duterte? Siguro parang cliche. Ayoko sana isipin yung cliche, pero parati na kasi natin nasasabi na sa appropriate forum. No? At ito na siguro yung appropriate forum sa impeachment, kung talaga maglabasan. Kasi yung mga confidential activities, para lang masagot natin ng diretso po yung tanong, yung mga confidential activities, meron po kasing restrictions yan sa pagde-disclose lahat-lahat sa public. Bakit? It might jeopardize yung ongoing operations, etc. In fact, under RA 3019, pinaparusahan yung pag-disclose ng confidential information to unauthorized people. No? So marahil ng mga panahon na yun ay ang pakiramdam ay hindi tama dahil baka may mga jeopardize tayo ng mga operations. Pero dito sa impeachment, kung ito man ang tamang venue, siguro may ilalahad na natin kung ano. And we've been preparing for that din naman po sa defense team. So finally, malalabas yan. Siyempre gusto nating sagutin lahat ng yan para doon lang natin mapapatunayan na talaga namang walang basihan yung mga batikos na katiwalian laban sa bisop. Yun na nga, but you have to discuss it in public kasi nabugat na sa public, di ba? So kung solo ka tayo, hindi natin nakilala totoo, alias ba yan? Sino ba yan? Yung things like that, madidiscuss yan sa We understand. impeachment trial. During the course of trial. Kung uusad man siya into an impeachment trial. Kasi we don't know. Hindi pa natin alam yun. We don't know, but at least as far as the defense is concerned, medyo nandun na tayo
naka-focus talaga no sa in fact even last year full-blown trial. Dahil hindi man natin alam kung ano maging desisyon ng Supreme Court noon eh. So we were really preparing for trial. But the trial will happen in the Senate. In the Senate. Hindi yan sa Kamara de Representante. Attorney Mike, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. It was nice to finally see both of you. Finally. Yes, yes. Salamat rin po sa oras. From time to time, pag merong kailangan i-explain, give us a heads up. Pwede ka naman pumunta dito. Mag-zoom tayo. Ang taga-IU, do you live in Quezon City? Or, Malapit. ayun, malapit lang pala eh. Kaya nga kagabi, when we were talking, sabi ko, bisita na lang ako para kasi ito na siguro yung opportunity na makita. Thank you. Nice to see you. Maraming salamat po. Yun nga po. So ayan mga kababayan, narinig na nga po natin itong pahayag po ng defense team ni Vice President Sara Duterte at ito yung exciting part, no? Paabang-abang po talaga at dapat nating abangan, no? Pag nagpatuloy po itong impeachment laban po sa ating Vice Presidente ay dito po masasagot kung sino nga ba itong si Mary Grace Piatos na laging ang bibig po ng mga anti-Sara Duterte. Kung may komento ka po dyan, i-komento lang yan sa baba. Maraming salamat po.